Pagkalipas ng ilang oras sa loob ng Heavenly Star Secret Realm, agad na sumalubong sa bida ang dalawang ferocious beasts na seryosong nag-aaway. Isang malaking galit na oso ang kaharap ng isang puting tigre na tila nangigigil sa galit. Habang nakaupo at nagmamasid sa isang tabi ang bida, napangiti siya dahil hindi niya inaasahang makakatagpo agad siya ng dalawang tier 3 initial stage na ferocious beasts. Para sa kanya ay napakaswerte niya sa pagsisimula ng pagsusulit. Umatungal ng malakas ang oso at mabilis na umatake sa puting tigre. Gamit ang isang malakas na pagkalmot, tinamaan niya ito sa katawan, dahilan upang malakas na tumalsik ang tigre patungo sa direksyon ng inuupuan ng bida. Nang makita ng bida na tila talo na ang puting tigre at muling susugod ang galit na oso, mabilis siyang tumalon pababa habang nagliliwanag ang kanyang mga mata. Sa isang napakabilis na galaw, gamit ang kanyang sibat, inatake niya ang malaking oso. Sa lakas ng kanyang pag-atake ay agad na humandusay ang ferocious beast habang nagtatalsikan ang dugo nito sa paligid. Pagkatapos nun ay dahan-daang lumakad pasulong ang bida sa ibabaw ng napatay na oso habang nagliliwanag pa rin ang kanyang mga mata. Itinutok niya ang kanyang sibat sa puting tigre at sinabi na tapos na niya ang isang ferocious beast, kaya ito naman ngayon ang kanyang isusunod. Nanginginig sa takot ang puting tigre sa pagbabante ng bida, kaya agad na itong tumakbo at tumalon pataas upang tumakas. Ngunit bago pa man ito makalayo ay nabihag na ito ng paningin ng bida habang tinatanong kung sa tingin ba nito ay makakatakas ito. Takot na takot ang puting tigre. Agad na ginamit ng bida ang kanyang 9 Heaven-breaking Spear's third stance at sinigawan ang tigre na mamatay na ito. Ngunit bago pa man niya ito mapatamaan, imbis na umatungal ng nakakatakot ang tigre, bigla itong umiyak-iyak na parang pusa at tila lumuluha na nagmamakaawa sa kanya. Dahil doon, biglang nagulat at naguluhan ang bida, kaya mabilis niyang iniba ang direksyon ng kanyang pag-atake kung saan iniwasan niyang patamaan ang puting tigre. Sa lakas ng kanyang pag-atake ay malalim na nabungkal ang lupa sa mismong likuran ng nanginginig na ferocious beast. Lalo pang naguluhan ang bida nang biglang magpakita ng paglalambing ang napakalaking tigre, imbis na umangil ay nagmiyaw-miyaw ito sa kanya. Napag-isip-isip ng bida na kaya pala ng mga ferocious beasts na ito ang magmakaawa at umakto ng ganoon. Dahil doon, napagpasyahan niyang gamitin ito. Inutusan niya ang tigre na dalhin siya sa kinaroroonan ng ibang mga tao at sa mga high-level ferocious beasts, at kapalit nito ay papatawarin niya ang buhay nito. Idinagdag niya pa na huwag na itong magmimiyaw na parang pusa. Makalipas ang ilang sandali, mabilis nang tumatakbo ang puting tigre habang nakasakay sa kanyang likuran ang bida na muling nag-uutos sa kanya na maghanap pa ng halimaw na mataas ang tier. Hindi nga nagtagal at dinala siya nito sa isang giant ape na umuusok pa ang ilong habang naghahanap ng makakain sa paligid. Sa isang mataas na lugar ay huminto ang bida kasama ang tigre habang pinagmamasdan ang napakalaking giant ape. Dahil sa nakakatakot na presensya nito, natakot ang puting tigre at napayuko na lamang sa lupa. Napagtanto ng bida na isa itong high-stage tier 3 giant ape na marahil ay nasa 30 metro ang taas, na higit sa doble ng laki ng mga karaniwang giant ape sa labas ng Secret Realm. Hindi pa man siya lubusang nakakapaghanda ay bigla na silang naramdaman ng giant ape, at agad itong naghandang umatake. Naramdaman din iyon ng bida, at sa mga oras na iyon, malakas na ibinato ng giant ape ang kanyang napakalaking pamalo patungo sa direksyon ng bida. Kahit na mabilis at malakas ang pagkakabato nito patungo sa kanya, nanatili lamang siyang kalmadong nakatayo. Nang bumagsak ang napakalaking pamalo na iyon sa kanilang kinatatayuan ay nagdulot ito ng napakalakas na pagsabog at pagdurog ng lupa. Ngunit agad namang nakailag ang bida. Gamit ang kanyang kakayahan, lumipad siya pataas kasama ang tigre habang nababalutan ng isang nagliliwanag na aura. Pagkatapos ay itinulak niya ang ferocious beast na tigre palayo habang lumulusob siya patungo sa giant ape. Inutusan niya ang ferocious beast na tigre na tumakbo muna ito ng malayo at maghanap ng lugar upang hintayin siya. Binigyan niya itong muli ng isang masamang tingin gamit ang kanyang nagliliwanag na mga mata at binyantaan na kapag ito ay nagtangkang tumakas at muli niyang makita, ay siguradong patay talaga ito sa kanya. Tumahol naman ang ferocious beast bilang pagsang-ayon at mabilis na lumayo. Pagkatapos nun ay nagsimula ng lumusab ang bida.
Tumakbo siya sa ibabaw ng napakalaking pamalo ng giant ape habang iniisip na kahit higit sa doble pa ang laki ng giant ape na ito kumpara sa mga nasa labas, ay isa pa rin lamang itong tier 3 ferocious beast. Umatungal ng malakas ang ferocious beast habang kinukuha muli ang napakalaki nitong pamalo mula sa lupa. Ngunit sa pagkakataong ito, tumalon na ang bida patungo sa mismong harapan ng mukha nito. Dahil doon, muling umatungal ang giant ape at naglabas ng napakabahong hininga mula sa kanyang bibig, dahilan upang mapatakip ng ilong ang bida. Dahil sa ginawang iyon ng halimaw, nagalit ang bida at sinigawan ng giant ape na huwag siya nitong hihingahan dahil napakabaho ng amoy nito. Kasunod nito ang pag-ipon niya ng matinding enerhiya sa kanyang sibat, at sa loob lamang ng ilang saglit ay isinigaw niya ang kanyang teknik na Heaven Breaking. Isang napakalakas na pagsabog ang naganap sa loob ng mismong bunganga ng giant ape habang pilit na ibinabaon ng bida ang kanyang pag-atake na naglalabas ng matinding enerhiya ng kidlat. Ilang sandali pa ay nagtalsikan ang malalaking ngipin ng giant ape sa lupa dahil nagawa niyang batasin ang panga nito. Napasigaw sa napakalakas na etenggal ang giant ape dahil sa tindi ng sakit, at malakas itong bumagsak sa gitna ng kagubatan. Lumapit ang bida sa napakalaking pamalo ng giant ape na naiwan sa lupa, at napagtanto niya na ang troso na ginamit nitong armas ay may haba na higit 40 metro at ang timbang nito ay nasa 70 tonelada. Bahagya niya itong hinawakan habang iniisip na para sa kanya na nakapag-breakthrough na sa tier 3, ay walang-wala na lamang ang bigat ng trosong ito. Binuhat niya ito patayo ng mag-isa at sinimulang balutin ng kanyang espiritual na kapangyarihan. Pagkatapos ay mabilis siyang tumalon sa erebit-bit ang napakalaking troso, at inihanda niya ito upang muling atakihin ang napakalaking giant ape na unti-unti nang pumipilit na bumangon. Bago pa man ito tuluyang makatayo, muling umatake ang bida at sinigawan ang giant ape. Tinawag niya itong mabahong unggoy at sinabing tanggapin nito ang pamalo ng matandang Su. Malakas niyang inihagis ang napakalaking troso patungo sa giant ape, na nagdulot ng matinding gulat sa halimaw. Bago pa man ito makakilos upang umiwas, direkta na itong tumama sa ulo nito na nagdulot ng napakalakas na pinsala. Sa tindi ng lakas ng impact ng pagkakahampas ay naputol pa ang napakalaking troso. Sa labas ng Secret Realm, kung saan ang mga estudyante ay nakatitig at nanunood sa malaking screen, ay napapamura na lamang ang lahat sa kanilang nasasaksihan. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga nakikita at nagtatanong sa isa't isa kung anong klaseng halimaw ba talaga ang bida. Samantala, halos mabulunan naman si Grandmaster Lin Biexing sa kanyang nasasaksihan doon sa screen, samantalang si Grandmaster Qin ay tuwang-tuwa. Ikinumpas pa ni Grandmaster Qin ang kanyang kamay at itinuturo kay Grandmaster Lin Biexing ang screen upang tingnan ito ng mabuti. Itinanong niya kung nakita ba nito na binugbog lamang ng bida ang isang elite monster na parang aso. Dahil sa kanyang mga nakita, napagtanto ni Grandmaster Lin Biexing at nawala na siya ng anumang duda kung sino talaga ang magiging numero 1 at manggaguna sa buong assessment ngayong taon. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.